Unahan po ng ating mentor, Eugene Indrino. Napapansin ko po, patras kayo ng patras eh. Sige po. Palang hapon po sa bawat isa. Praise God sa sumagot. Yan, praise God. Yun, mas malakas. Purihin ng Panginoon sa bawat isa. Handa na ba tayo sa ating itatakel ngayon? Review lang po. Sinong nakaka-alam nung unang binahagi ng ating mentor session? Yung colorful. May 50 pesos Gcash. Sige. Si Caris na lang. Kasi siya unang nakita ko nagtaas. Pakipaliwanag ang colorful. Basta mga colorful lang. Kahit ano lang, ipaliwanag mo lang. Yung tinalakay po ni Mentor po is yung redness booklet po. Yung first color niya is gold and nagsisymbolize po ito ng heaven. Then, Black ba? black which nagsisymbolize ng sin. And then yung red, blood of Jesus. Ayan yung black po, di ba nagkasala tayo which is yung sin. And yung red po, nagsisymbolize po siya ng blood of Jesus. Ito po yung crucifixion po ni Lord, yung nangyari nung nagpapako siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Kaya yung sumunod po nun is white. White ba? White? White po, which is yun nga. Nung pinako na po si Lord sa nung nagpapako na po siya, lahat ng kasalanan natin is nabayaran at nabura. Kaya tayo po, yung white po, nag-symbolize siya ng cleanliness, parang cleanliness. Then yung green naman po, nung tayo po ay nalinis na ng dugo ng Panginoon mula sa ating mga kasalanan, yung green po nagsisymbolize siya ng growth. And kapag nalinis na po tayo ng dugo ng ating Panginoon, hindi lang po tayo po pwede mag-stay na, then malinis na ako, pwede ulit ako gumawa ng kasalanan kasi parang pinatawad na naman, papatawarin na lang ulit ako. Pero dapat, bilang isang mga Kristyano, kapag tayo ay nalinis na ng ating Panginoon, kailangan nating lumago. And doon po is, napapasok po yung tatlong puntos doon, yung devotion po, then, yung pagbabasa ng pray, pagda-devotion, and yung last po is yung fellowship po with others. Sino pa gusto? Caris, bigyan mo sa akin yung number mo mamaya. Sino gusto? Volunteer. Sikat, wag na sikat eh. Kasi ano na siya eh. Sa mga sa inyo, gusto nyo? Ikaw. Si Trika? Ikaw, kaya mo? Yung colorful lang. Kung ano lang yung natatandaan mo. Ano lang to information lang. Wordless booklet po na unang-unang color po dun is yung gold na nag-symbolize po sa kingdom of God, which is yung heaven. And yung black po, which
which is yung na kung saan may nagkasala sa ating Panginoon, and sumunod po yung red po na nagsisimbolize ng blood and love of God dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin, namatay siya sa krus at siya yung sa bakit muling nabuhay dahil sa kanyang pagmamahal. At next po dun yung white po, kung saan dahil namatay po ang ating Panginoon at muling nabuhay, tayo po ay naging malinis dahil sa kanyang kaluwalhatian. And then yung green po, nagsisimbolize po sa grow and faith, kung saan hindi po dapat tayo mananatiling malinis lang. Dapat po tayo dapat tayong lumago sa pananampalataya sa Kanya. At doon po papasok yung tatlong method po na itinuro ni Mentor, which is yung panalangin, fellowship, and word of God po. God bless. Praise God. Sa turo naman ni Sister Joyce about spiritual laws. O si Atong. Review lang po tayo. Review lang. Para at least hindi mawawala. Yung tuntunin po yung apat na tuntunin na tinuro po natin ni Ma'am Joyce. Yung unang tuntunin po is, inibig ka ng Diyos at may maganda siyang plano para sa iyo. Tapos yung sa pangalawa naman pong tuntunin, nagkasala po ang tao kaya't nahiwalay po tayo sa Diyos. Tapos yung pangatlo naman po, si Jesus po yung tanging lunas. Tapos yung pangapat naman po, kailangan po natin tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at ating Panginoon. Sa Diyos ang papuri. So, mamaya na ulit. Yan po. So, nakakatuwa kasi kabisado pa rin natin yung ating mga videos na pinag-aralan about sa ating evangelism. So, yun po yung mga paraan ng pag-evangelize. So, ngayon po, dahil ang toka ko po ngayon ay about sa ABCs of salvation. So, ngayon po, bago ako magsisimula, ay tanong ako, ano ang inyong nakikita sa inyong mga sarili bilang mga youth? Ano po ang inyong nakikita after 50 years, 60 years, or 70 years old na kayo? After, no, na? Sino pwede sumagot? Ano ang nakikita ninyo sa inyong sarili kapag pag lumipas na yung 50 years, 60 years, and 70 years? Ano ang nakikita ninyo? So, wala bang dyan? Wala bang may mga pangarap kayo sa buhay? Wala? Ibig sabihin, may mga anak na kayo, may mga kabuhayan na ba kayo, may negosyo na ba kayo? May sarili na kayong mga, di ba? Sige, si Brother Renzo, anong nakikita mo sa iyong sarili after 50 years na lang? Kasi mga 20s. Wala bang ikot? Hindi, yun lang. Ganun lang. Ganun lang yung pangarap mo. Yun, naikot sa langit. Yun po yung maganda na so, yun. Ngayon, kaya ako natanong yung ano na yun, kasi sabi nga po, kung pinapangarap natin, ninanasa natin na, kasi after, ako nga sabi ko sa sarili ko, siguro after 20 years, sana meron na akong mansions. Mansion. Kasi mga nangarap pa rin lang, lilimitahan mo pa, di ba? Kahit ba, hindi kayo nangangarap na magkaroon ng mansions? Kasi pangako na ni Lord yan. Alam niyo po ba yun? Nabasa na ba natin yan? Nasabi ni Lord, in my Father's house, there's a mansion. There are many rooms na nakaprepare na sa atin, mga yun. So, yun po yung pangako ni Lord sa atin. Kung makikita natin yan, ano sabi diyan? In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. So, ibig sabihin, sabi sa John 14:2, nakaprepare na yan. Yung sinid natin kay Lord.
yung mansions natin, di ba sabi nga nung sa last anniversary natin ng ating pastors, yung bahay natin ay kasing laki ng region. Sa utak pa lang natin yon, sa imagination pa lang natin, na-imagine na ganun yung, pero sabi ni Lord, yung mga nakahanda sa ating mga bagay ay hindi pa pumasok sa isip natin. O hindi ba natin na-imagine, mas pag-iisip natin, never na pumasok yung nakahanda at nakalaan para sa atin na ihanda ni Lord. Naniniwala po ba tayo doon? May promise ni Lord. No? Sabi niya, ano sabi sa Tagalog? Sabi sa Tagalog ng ng John 14. Kasi sabi din sa unang verses ng chapter 14, kung yung po titignan, sabi niya, sinabi ni Jesus, huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Diba? Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin na kung hindi ito totoo. Nakita niyo po yun? Hindi sasabihin ni Lord yung mga promises na yan kung hindi totoo ito. Diba? Pero, sabi nga, doon sa verse 6 ng John 14, sabi niya, may paraan. Meron solusyon. Merong plan na naka-ready para sa ating Panginoon. Sabi diyan, ano sabi diyan? Basahin natin. I am the way, the truth. So, pangako ni Lord po yan sa atin. So, ang nagsabi po na take note si Jesus Christ. Yung verse 6 na yan, ay si Jesus Christ ang nagsalita diyan. I am the way, the truth, and the life. So walang makakaparoon sa Panginoon kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So ngayon, meron lang akong i-play na isang video upang makita pa natin. Lagyan mo ng sound signal ka. That's good. But what's even better is our heavenly home for all eternity. Planning for your future? What if I ask you, how do you see yourself in 5 years? How about in 10 years? What about retirement? Sounds good, right? Well, what if I ask you, where do you see yourself after 100 years? Most of us plan for our retirement homes at the beach. That's good. But what's even better is our heavenly home for all eternity. Jesus said in John 14:2, "In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you." Yes, you heard that right. Jesus himself prepared a place just for you. But contrary to popular beliefs, there's really only one way to go there, and that is through Jesus. Jesus said in John 14:6, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." So, are you ready to get your passport to your eternal home? Going to heaven is as easy as ABC. Yan. So, excited pa kayo, no? Excited na kayo? Ano yung ABC na yan? Excited po ba tayo? Yun? So, yun. So, papasok po tayo ngayon dyan sa ABC of salvation. Bago ako mag-start, meron akong kwento. Ewan ko kung ito yung narinig nyo na, o narinig nyo na sa ibang teaching, kasi ito daw ay meron daw isang magtatay. Meron isang magtatay na mamamalengke sa Quiapo. Hindi naman kalayo, di ba? Sa Quiapo lang. Nandun, maraming tao, maraming bilihin. Then,
That time, sa hindi inaasahang pagkakataon, yung tatay po ay na-snatch. So, sabi ko kanina, maraming tao. Na-snatch yung tatay. So ngayon, ang nangyari, tapos nabiktima po yung tatay. Nabiktima ng isang snatcher. So ngayon po, sa hindi talagang dahil na naramdaman na ng tatay na na-snatch siya, so ngayon, sumigaw siya. Sumigaw. Magdanakaw, snatcher. Ito daw, sabi nung tatay. Ngayon, siyempre, dahil nga, nakaagaw ng attention yung tatay, ngayon, tinulungan siya. At nahuli yung snatcher, binugbog, pinagsasapak, tinapaktapakan, pinagtatadyakan. Ganun daw ang ginawa ng mga tao doon sa snatcher. So ngayon po, ang ginawa ngayon, ang nangyari, biglang lumapit yung tatay na na-snatch. Wag, sumigaw na siya. Huwag niyo siyang saktan. Ito yung anak ko, ito na lang. Siya na lang yung saktan niyo. Imagine mo, kasama niyang anak. Sabi niya, huwag niyong saktan. Sabi doon sa snatcher. So ngayon, nagtanong yung mga bakit? Nagtanong yung mga nagbubog, bakit? Anyari? Sabi siguro, anyari? Bakit siya na lang? Di ba? Kahit kayo, magtatanong kayo, di ba? Sige na, tatanong. So, tatanong sila, di ba? Tatanong, anyari? Bakit siya? Wala naman siyang kasalanan, wala naman siyang alam-alam. Di ba? Ngayon, ito yung anak ko, ito na lang saktan nyo, siya na lang. So, ngayon po, siyempre, nagulat talaga at nagtaka. Anyari talaga? Wala naman kasalanan. Diyan ngayon papasok ang ating pag-uusapan. The ABC of salvation. Ngayon, di ba, si tatay, yung tinutukoy natin sa kwento. Si tatay, sinunod, yung anak, snatcher. Alam nila. Nakikinig sila. So ngayon, dahil nga, sino si tatay ngayon? As Lord. Then, ganito natin siya titignan natin. Imagine nyo, tatay as Lord. Yung anak as Jesus. And yung snatcher as tayo. Di ba? Maliwanag. Napakalinaw na tayo yung snatcher. Payag kayo, no? Payag kayo? May snatcher kayo? May snatcher tayo? Pero yun ang sinabi. Snatcher daw tayo. Diba? Isipin natin. Ngayon, gano'n tayo makasalanan? So, hinalimbawa tayo as snatcher. Isang magdanakaw. Isang walang alam gawin na maganda. So, ngayon po, dahil sa habag, dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, kahit na dumi-dumi natin, kahit ang dami nating pagkakamali, kahit ang dami nating ginagawa, mahal na mahal tayo ni Lord. Naniniwala po ba kayo doon? Yan po yung paraan ng ating pagtanggap sa ating Panginoon. So ngayon, dahil dyan napapasok ang ating ABCs of salvation. Introduction pa lang yun. Ngayon, kasi nandyan na no? Ano yung letter A na yan? Alam nyo na agad may clue sa alam. Meron na siya Gcash Admit. So yun po, kailangan natin daw tanggapin. Kasi nga, di ba, we need to admit. May tanong ako. Tayo ba? Sino dito ang nadadalian humingi ng sorry pag nagkasala? Talaga lang? Walang sumagot, mahina. Nadadalian ba kayo mag-sorry sa pagulang nyo? Pagka nagkasala kayo? Pag nagsisinungaling kayo? Labas sa ilong Ha? Parang hindi sila makatingin sa akin. Nadadalian ba kayo? Mag-sorry sa ating mga magulang? Pag nagkamali tayo? Ina-admit ba natin na tayo yung makasalanan? Sana po, ganyan ang ating gawin. We need to admit.
Kailangan tanggapin natin na tayo'y makasalanan. Umamin tayo. Madali, mahirap. Walang sumagot. Madali, mahirap humingi ng tawad. May mahirap daw. Oh. So, ngayon, dyan nagtatalo ngayon yan. Kaso, yan ang dapat nating gawin. We need to admit that we are, ano daw? That you are a sinner. Kailangan tanggapin natin na tayo'y makasalanan. Tayo'y sobrang makasalanan. Aminin natin na nagkakasala tayo, pero sa ating paraan ng ating pagsishare. Ito kaya ako inaano to kasi, di ba, evangelism tayo. Once na nag-share tayo, ito yung unang paliwanag. Ito yung unang gagawin natin. Once na nag-share tayo sa ating hindi kilala. Kumbaga, parang nakatagpo lang natin na babahagitan ng salita ng Panginoon. Yan ang unang-unang susi. Admit. So ngayon, siyempre, pag once na sinabi natin yan sa ating babahaginan ng salita, kailangan aminin mo, makasalanan ka. Aamin ba agad yun? Tingin nyo. Sabihin mo, i-review ko agad, makasalanan ka eh. Di ba? Kaso, once na natanggap niya doon sa ating bahaginan ng salita ng Diyos, yan ang unang-una natin ipapaunawa. Kailangan maunawaan nila na sila ay makasalanan, na tayo po ay makasalanan. Hindi pala sila, tayo. Kailangan isama natin yung sarili natin sa pagpapaliwanag na tayo ay makasalanan. Hindi po kasi pwedeng sabihin na ikaw makasalanan doon sa pagbabahagi natin, ha? As youth, etong formula na ito na ABC of salvation ay ito pinakamabilis na ating gagamitin sa totoo lang. Kasi, ultimo bata kay Eloisa, sasabihin niya doon sa Cocomelon, ABC, tandang-tanda. Hindi mabilis mawala to sa ating isipan. Tatlo lang kasi. The ABCs of salvation. Ano yung una? Admit that you are a sinner. Kailangan. Bakit ko sasabihin na ako'y makasalanan? Bakit ko aaminin na ako'y makasalanan? Kailangan may alas tayo. Meron tayong bit-bit na key verse. Kasi ano sabi sa Romans 3:23? Ano sabi dyan? Kailangan may alas tayo. Kapag once na sinabi, makasalanan ka. Sabi sa Bible, makasalanan ka. Pag sinabi natin yon, ay hindi maniniwala yan. Once wala kang dalang Bible, eto, kapatid, para maniwala ka na tayo'y makasalanan, ito po ang key verse, ito ang pinagkukunan ko ng verse na ito. Itong Romans 3:23 sabi, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So meron tayong bit-bit na dapat, once na sinabi natin, na sinare natin, kapatid, kailangan mong aminin, kailangan mong i-admit na tayo'y makasalanan. Kasi, once na wala tayong bit-bit na key verse or alas, hindi maniniwala sa atin yun, di ba po? Amen? So yun, kailangan aminin natin nagkasala tayo. Aminin talaga na hindi tayo perfecto. Kasi nga, sabi naman ng iba, ito po kasi, sa totoo lang, di ba, itong nangyayari kasi. Yung kasalanan ko, hindi naman ako pumatay ng tao, Di ba? Nagsinungaling lang naman ako. Or hindi lang naman ako sumusunod. Paano pag ganun yung kapilosopo yung ating session? Di ba po? Sabi nga po, maliit or malaking kasalanan, pumatay ka man, o pumatay ka ng tao, o pumatay ka ng langgam, iisa po yan sa paningin ng Panginoon. Nagkasala pa rin po tayo. Pantay po yun. Yung pagsisinungaling at pagpatay ay pantay sa paningin ng Panginoon. So ngayon, walang pwedeng ibang ipagtwiran kasi may pilosopo na babahaginan talaga. Meron pong pilosopong tao na maraming excuses, maraming rason. Akala na, hindi pantay-pantay sa paningin ng yung kasalanan, maliit o malaki, kay Lord ay pantay po. Parehas na po na nagkasala. Pero sabi nga ito, ngayon, tatakutin natin siya. Ano daw ang kabayaran ng kasalanan? Ito, pag hindi naniwala to, meron pa tayo isang key verse. Pag hindi siya naniwala,
Ito yung verse, no? Romans 6:23, tignan niyo po. Ano sabi sa 6:23? Sabi niya, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Pag hindi po naniniwala, kailangan doon sa pag-admit, pag pinapaamin natin sa mga kasalanan, may mga bit-bit po tayong key verse. Meron tayong alas. Para pag namiloso po siya, or hindi sumagot doon sa akma, doon sa ating ipinapaliwanag, kasi ang intellectual natin, mundo eh. So ngayon, ano yun natin sila? Kailangan, handa ka. Di ba? Sabi nga sa spiritual laws, di ba? Kanina, handa tayo. Dapat doon sa green, meron tayo nun. Para at least, hindi tayo maliligaw, hindi tayo makakain ng mundo. Kasi pag siniran mo na, parang ibang tao po, or unbeliever, ay talagang kailangan makita yung kaseryosohan, yung kaalaman natin na magbahagi ng salita ng Panginoon. Kaya, sa ating, kasi po, di ba sabi nga, hindi, once na we admit, tayo tingnan natin as sarili natin. Once we admit that you are a sinner, that we confess our sins to God, kasi once na nag-admit tayo, ibig sabihin, we ask forgiveness to God. Once we admit that we are a sinner, that you are a sinner, dapat ask Jesus then for forgiveness. Once na ginawa po kasi natin yan, once na pinagawa natin dun sa kausap natin yan, dun sa babahaginan natin ng salita ng Panginoon, kailangan may kaseryosohan, kailangan makita na nagre-repent po tayo, kailangan makita na nagbago tayo, kailangan makita rin na yung ating kausap once we ask forgiveness ay si Jesus. Di ba? Pag nag-repent tayo sa magulang mo, sa magulang natin, nag-repent tayo, alam na magulang yan kung nagsasabi ka at labas sa ilong mo kapag nagsasorry ka eh. Di ba? Padabog ka pa, or sorry na, tatalikod ka naman agad. Di ba? Susunod ka, pero ganun naman yung puso mo, hindi ayos. Tama ba? May tinatamaan. Ganun po tayo. Kasi tayo mga anak, tayo sa generation nyo po, yung level ninyo ay para po tayong pinasusunod ng ating mga magulang. Tayo ay tagasunod pa nating mga magulang. Kasi hindi pa natin kaya maghanap buhay eh. Nasa stage pa kayo ng pag-aaral at pagsunod sa ating mga magulang. So, once we admit that you are a sinner, then pag nagkasala tayo sa ating mga magulang, dapat humingi po tayo ng patawad agad. So yun po, hindi literal kasi na sabi nga doon sa kabayaran ng kamatayan, ay kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kasi once na sinabi mo yun doon sa binabahaginan mo, mamamatay ka pag hindi ka umamin ng mga kasalanan ka. Hindi naman po mangyayari agad yun. Kasi hindi po yun yung hindi po, make sure lang talaga na handa tayo pag nagbabahagi tayo ng salita ng Panginoon. So, next, ano po sabi dyan? So, ano yung susunod? D. Ano? Bible daw. Believe. So, you need to believe. So, ngayon po, dahil nga nag-admit tayo, di ba? Di ba, yung kausap natin, nagawa na natin na paaminin na siya yung makasalanan. Nagawa na natin siya parang nag-repent na or nag-ask of forgiveness. So ngayon, kailangan natin siyang gawing maniwala siya. Kanino? Kanino dapat siya mag-believe, magkaroon ng believe, ng paniniwala? Kanino? Kay? Malakas. Amen. Praise God. Kailangan you need to believe on Jesus Christ. So yun po. Ngayon, after nating aminin na ang kasalanan natin, after natin mag-repent, after nating humingi ng tawad sa Lord, ngayon, ang gagawin natin, you need to believe God. Sabi sa
Mark, yung Mark na lang. Yan. Mark 1:15. Ano sabi diyan? And saying, the appointed period of time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent, sabi niya. Once you believe, you need to repent. Ano po sabi sa kasunod? Change your inner self. Baguhin natin yung kalooban natin, yung sarili natin. Your old ways of thinking. Ibig sabihin yung old ways, dapat di ba ituro, yung sharing ko rin ng nakaraan, dapat yung change natin ay ma-renew yung ating isip, puso, yung desire, di ba? Once ano tayo, change tayo ng old way natin of thinking, dapat makita na you live your life in a way that proves repentance. Hindi po kasi pwedeng sabihin natin, makita na, sabihin mong nag-repent ka na, pero ganun ka pa rin, dun sa kalalagayan mo, magbibiso ka pa rin, palasagot ka pa rin, mura ka pa rin, di ba? Hindi po kasi pwedeng prove yun na nag-repent ka na or humingi ka na ng tawad sa Panginoon. So, seek God's purpose for your life and believe, di ba sabi niyan? With a deep, abiding trust. Sabi, deep, abiding trust in good news regarding salvation. So ngayon po, hindi kasi talaga natin masasabi na kailangan, ebidensya po kasi ang kailangan. Once na nagsishare tayo ng gospel, once na lumabas na tayo, o kahit sino man, ito siguro, baunin nyo itong mga matututunan natin ngayon, simula ngayon, bukas, gawin na natin. Kasi, ang pagpatanggap or pag-share ng gospel talaga ay now na. Now na daw dapat. Tingnan pa natin. Sabi nga, ang repentance daw po ay nakakapagpabago talaga ng tao. Naniniwala po ba tayo doon? Yung repentance, pwede tayong mabago once na we repent to God? Naniniwala po ba tayo doon? Na, lalo kapag ang kailangan kasi natin nito ngayon, kailangan yung ating mga babahaginan ay maniwala sila na nagbago ka na. Maniwala sila na may ebidensya ka sa buhay mo. Kasi once na hindi natin yun nagawa, kumbaga parang balat sibuyas ka lang o parang pakitang tao ka lang, hindi talaga yan magre-reflect dun sa sa estado mo. Saan mang kayo, lalo kayo mga youth, kayo na nandito po lagi sa pakikinig ng salita ng Diyos, ay dapat makitaan po tayo na once na nagbahagi tayo sa ating mga classmates, sa ating mga nakakausap o nakakadaupang palad, ay kahit na masagi man natin sila o makakwentuhan, you need to share this. Wag na, siguro to, tandaan niyo po ito talaga. Kailangan talaga gawin na natin. Sabi diyan, di ba? Sa Mark 1:15, sa ibang translation, sa Tagalog, sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balita. So ngayon, nag-admit na tayo. Then ngayon, kailangan daw, we must believe on Jesus Christ. So ngayon po, kailangan ngayon, once we believe, sabi sa Acts 16:31, once we believe in the Lord Jesus as your personal Savior and entrust yourself to Him, and you will be saved and your household. So ngayon po, once na, halimbawa tayo lang po ang nakakakilala sa ating Panginoon, sinisharean natin yung ating mga kamag-anakan, yung ating mga relatives na iba, yung ating mga ibang constituents, ibang mga kasama at nakakadaupang palad. Ngayon po, once na inano daw natin, you entrust ourselves to Him, to God, to Jesus, hindi lang po daw ikaw ang maliligtas. Hindi lang daw po yung ating pamilya ang maliligtas. Lahat ng nasa household natin.
lahat ng nakakasama natin ay pwedeng maligtas po sa pamamagitan ng paniniwala natin ng pananampalataya sa pamamagitan ni Jesus Christ. So yun po. Ngayon, di ba? Sabi nga, once we believe on Jesus Christ, anong sunod? C. Ano yung C? Yes. C. Confess. So, ngayon, na ano kayo, no, na nag-iintriga kayo sa susunod. Pero ngayon talaga, once we, ano na? Admit. Once we believe. Pero ito na ang susi. We must confess Christ publicly. Kailangan daw po, dahil naniwala na tayo, nag-admit na tayo makasalanan, ngayon, ipangalandakan daw natin si Jesus. Kailangan daw po makita, kailangan ipagsigawan natin na buhay si Jesus sa buhay natin. Nanananahan si Jesus sa buhay natin. Publicly. Utos po yan. Kailangan i-confess natin, ipagsigawan natin si Jesus. Kailangan natin siyang ipakilala. Kasi hindi talaga nila kilala. Especially yung mga unbeliever. Hindi nila kilala kung sino si Lord, kung gaano kalaki si Lord, kung gaano yung ginagawa niya para baguhin tayo, para ayusin tayo, para baguhin tayo sa mga bagay na hindi naaayon sa kanyang paningin. We must confess Christ publicly. Kailangan i-public mo daw yan. Ito ha, take note po ha. Publicly. Hindi po private. Meron ba dito sa atin nagpa-private ng profile? Yan. Kailangan, especially on social media, huwag tayo mag-private. Kung kailangan natin i-share si Jesus araw-araw, na naalala natin sila, gawin na natin. Use the advancement of technology ngayon. Kailangan natin gawin yun. Huwag tayo magpa-private or hidden or secret pa kayo. Diba? Meron ba kailangan pa? Kasi si Jesus, di ba? Hindi niya sinikreto na tayo kunin sa putikan, di ba? Tinanggap niya lahat ng kahihiyan, lahat ng pag-alipusta. So kailangan, as a follower of Christ, kailangan daw natin siyang i-public. Kailangan daw natin siyang ipangalandakan. Kung ipagsigawan. Meron akong Diyos sa buhay ko. Meron nananahan si Jesus sa buhay ko. Kailangan ganun daw po. Kailangan, hindi mo kailangan i-private or i-secret or kailangan, baka kasi ngayon, nahihiya ka pa. Meron pa bang nahihiya dito na ipagsigawan si Jesus sa buhay niya? Meron bang nahihiya? Huwag po tayong mahiya na isigaw si Jesus sa buhay natin. Yun? Huwag po tayong mahihiya. Kasi once na ginawa natin yan, meron pong pagpapala si Jesus sa atin. Meron siyang gagawin maganda. Kasi nga, ito ang Great Commission natin eh. Yung great highest calling po natin na ating gagawin ay you need to share gospel. You need to share Jesus sa buhay natin. Yun yung highest calling. Yun yung Great Commission natin na pinapagawa sa atin ni Jesus. Yun yung pinakagusto niyang gawin natin. Ipangalandakan natin si Jesus sa buhay natin. I-share natin. Amen po ba, youth? So, ngayon po, pinagtitinginan ko kasi yan talaga. Kasi, alam niyo po, ang pagsisisi daw kasi, ito, yung regret mo na mangyayari sa buhay mo. Ito yung siguro pagka impyerno ka o langit ka napunta, ang malaking pagsisisi mo, hindi mo sinare si Jesus sa buhay mo. Tandaan niyo po yan. Yan ang pinakamalaking pagkakamali natin once na hindi natin ginawa yung highest calling na pinapagawa sa atin ni Lord. Yun, it's a challenge sa atin na we need to do this Christ publicly. We confess Jesus. Isigaw mo na.
Huwag na natin patumpik-tumpik pa kasi kayo na talaga ang panahon na i-public natin si Jesus. Ayaw niya yung patulog-tulog tayo. Ayaw niya yung patagumpi. Meron pa dito? Patago yung faith natin? Patago rin tayo i-bless ni Lord pag ganyan. Huwag tayo maging patago-tago sa ating mga faith. Kasi, hindi mo alam yung blessings na, di ba sabi ko kanina? In my Father's house, there are so many mansions. There are so many rooms. Pangako na yun. Pero kailangan mong gawin ito. Kailangan mong i-confess si Jesus publicly. Amen? Yun po yung kailangan natin. Kailangan na natin i-public si Jesus. Kasi doon po mapapatunayan na nagbago ka. Once na hindi natin ginawa i-confess si Jesus sa buhay natin, hindi makikita na nagbago ka. Kasi nga, may ilang ka yan. Christian pa man din yan. Pag sinabihan ka ng ganun, siyempre, kaya ka nga nagtatago sa iyong faith. Kasi nga, ayaw mong malaman na Christian ka. Ganun ba tayo yun? Di ba? Never natin wag gagawin yan. Kasi, naku, sabi kanina, ang kabayaran ng kasalanan. Ibig sabihin, nakilala mo na narinig mo na. Narinig na po natin. Na kailangan daw gawin natin ito. It's a duty. Duty po natin na si Christ ay i-public natin. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik. Ito na po yung panahon. Ngayon, di ba sabi ko kanina, once we confess Christ publicly, ibig sabihin yan, makikita ka kahit sa kapitbahay mo Once hindi nila alam na born again ka or born again Christian ka, nagtatago ka lang sa faith mo, nahihiya ka sa faith mo, huwag ka mahiya. Kasi ang magtataas sa'yo si Jesus. Walang ibang magtataas po sa atin kundi po si Jesus sa buhay natin. Kahit natapak-tapakan tayo, kahit dagukan tayo, kahit na ano man yung mga nangyayari sa buhay natin. Naranasan na ba natin madagukan ni Lord? As youth? Nakaranas na ba kayo ng matinding pagsubok? Matinding, ngayon, siguro ang mga nararanasan nyo pa lang, yung challenges nyo sa mga subjects nyo, na hindi kayo makasagot sa teacher nyo. Meron ba doon? Pag tinawag ng teacher, Katrina, ano ito? Nag-loading? Naranasan na ba natin yon? Huwag tayo mag-loading sa ating Panginoon, Yun. Pag nag-loading tayo, mag-loading din yung mga blessings natin. So, challenge po sa atin ito. So, you need to confess Christ publicly. Sabi nga po, Jesus will be saved sa atin. God did His part, sending Jesus to us. Kaya kailangan natin gawin yung part din po natin. As youth na nagtuturo sa mga children, ngayon, pasalamat tayo. Kasi alam nyo, lalo yung mga teacher, nag-bless ako. Kasi yung mga youth, yung mga younger generation sa inyo, nagagamit kayo. Nagagawa nyo na yung part nyo na i-public si Jesus. So ngayon po, sabi nga, di ba? Ano sabi sa, ito sabi kasi ni Paul, huwag tayong mahihiya na i-share si Jesus. I'm not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation from His wrath and punishment. Kaya, matitiis nyo ba ang ating mga mahal sa buhay na mapunta dyan, From His wrath and punishment? Huwag po natin hahayaan. Especially yung ating mga loved ones, mga relatives, mga youth, ating mga kakilala. Matitiis nyo ba na makamtan nila yung galit ng Diyos? Yung parusa ng Diyos? So ngayon, sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, mas natandaan natin yan, yung wrath at punishment na kanilang matatanggap once na hindi nila in-accept, hindi nila in-admit, hindi nila naniwala sa Panginoon, matatanggap nila ba na mapunta sila dyan? Sa galit ng Panginoon? Grabe manupok ng galit si Lord. Yung barbecue na iniihaw dyan, ikaw siguro, tunaw ka ng uling kapag si Lord ang nagalit sa iyo. Alam niyo ba yung natunaw, yung uling, di ba? Pagka natunaw na yung, abo niya, parang, pag ginawa ka ng ganun, parang ganun na flat na agad. Ganun. Mas pati hindi pa magalit si Lord doon. Diba, barbecue kanya ng gusto. Kaya ba kayo mag-barbecue tayo? Kasi, ito po
and punishment of God. Hindi po biro yan. Mababarbecue tayo sa impyerno pare-pares pagka hindi tayo naniwala sa Panginoon. Amen? So, you need to admit, believe, and confess Christ publicly. Amen po? Yun? So, yun po. Sabi nga, di ba? Ano ulit? Admit that you are a sinner. Sunod, believe and confess. So, yun. Ngayon, yung D, E, F, next time na lang. So, sa ABC of salvation, natuto po ba tayo? Kaya na natin gamitin yung ABC salvation, yun? Madali lang, di ba? Napakabilis. Yan po ang perfect na ating tatandaan. Once we share God, once we share Jesus sa ating buhay, sa ating mga kakilala, gamitin natin itong way of salvation, the ABCs of salvation. ABC. Bata pa lang ay alam na yan. So ngayon po, bilang anak ng Diyos, kailangan natin gawin yung part natin. So ngayon, siyempre, after natin ma-share yan, di ba? Nagawa na natin, confess sa pag-share natin ng salita ng Panginoon, siyempre, siguro, once na ginawa na yung nasi-share, di ba, magkaharap tayo, yung binabahaginan natin. Once na napaliwanag natin yung ABC, kailangan natin siyang patanggapin. Halimbawa, tayong mga youth, pwede pa manalangin tayo. Pag nag-agree siya, yun, ipanalangin na natin. Gamitin natin yung ABC lang. Lord, doon sa part ng panalangin natin, ganito, Lord, salamat po sa pagkakataon ito. Ngayon po ay kasama po si brother, ganito. Ngayon po ay amin po ipinapanalangin, Lord God, na kami nagkasala, at Lord, kami naniniwala sa iyo, at Lord, gamitin mo rin kami na as a vessel, as a channel na may confess si Jesus Christ sa aming mga buhay. Kahit ganun kaikli lang ang ating prayer, at napatanggap natin yung ating mga binabahaginan ng salita ng Panginoon. Di ba napakabilis? Admit lang, sabihin lang natin, admit na makasalanan tayo, and dapat maniwala tayo na si Jesus as our Lord and Savior, and we must confess and fall upon the name of the Lord. Ganun lang po kasimple ang pag-share ng ABCs of salvation. So, to God be the glory. Tuto tayo ha.